If you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Some of us have now shifted to general community quarantine for those who are still staying at home and those who wish to learn more about agriculture. ATI 4A brings you ATI at Home live seminar on edible landscaping entitled Stay Tuned and Keep Safe. Mga ka-ATI at home, katulad nyo rin ba ako na nag-iisip kung paano mapaganda ang bakuran? Magkakasama na naman ulit tayo sa isang live seminar na hatid ng ATI Calabarzon. Ito na ang pinakahihintay nating ATI at Home live seminar on edible landscaping, tanim na pagkain, gawing makasining. Kasama ang isang assistant professor ng UPLB na si Ginoong Brian V. Apasionado. Tayo ay nasa ikapitong serye na ng ating ATI at Home na nagsimula noong tayo nagkaroon ng Enhanced Community Quarantine bilang tugon sa Plant program ng Kagawaran ng Pagsasaka. Ngayong hapon ay mapag-uusapan natin ang mga sumusunod na paksa. Introduction to Edible Landscaping, kung saan napapaloob ang history, definition, pagkakaiba ng edible landscaping sa conventional landscaping, pagka-landscape guard, syempre ang layunin ng edible landscaping. Mapag-uusapan din natin ang components at phases ng edible landscaping at mabibigyan din tayo ng mga ideya patungkol sa edible landscaping na magagamit natin sa ating mga bakuran. Bago tayo tuluyang mag-umpisa ay narito muna ang ilan sa mga paalala. Kung sakaling mahina ang audio, ay maaari tayong gumamit ng ating mga earphones o lakasan ang volume ng ating mga device. Kung sakali namang bumagal ang live seminar, i-check lamang ang inyong local connection. At para naman sa inyong mga katanungan, i-type lamang sa question corner na ipapaskill maya-maya at sasagutin ng ating tagapagsalita bago matapos at pagkatapos ng ating live seminar. Kaya't ano pang ating hinihintay mga ka-ATI at home, sama-sama tayo makinig at matuto kay Ginoong Brian V. Apasionado. Salamat sa ating project officer na si Ms. Lisbeth David. Hi, muli, ako si Brian Apasionado mula sa UP Los Baños Edible Landscaping Project. At bumabati sa inyo ng isang masaya, masagana at masining na hapon, lalong-lalo na sa mga ilan na tayo, 206 viewers natin ngayon sa ating Edible Landscaping Seminar na pinamagatang Tanim na Pagkain, Gawing Makasining, an ATI at Home online seminar on edible landscaping. Kung kayo po ay taga-subaybay ng ATI at Home online seminar, marahil ay naka-attend na rin kayo ng mga previous seminar nila. At ngayong hapon, i-discuss natin ang edible landscaping, kung saan yung mga natutunan nyo sa previous seminar nila like composting, herb growing, container gardening, yung mga teknolohiyang iyon
ay maaari nating gamitin dito sa edible landscaping. Kaya huwag na nating patagalin. Pero bago tayo mag-start o magsimula, isang request lang sa ating mga manonood na kung pwede kayong mag-post ng inyong mga selfie while watching itong ating online seminar series. Kaya't huwag na nating patagalin, simulan na natin ang ating discussion ng edible landscaping. Magkakaroon tayo ng recorded discussion para maiwasan natin yung mga bad connections. Pero bago yan, narito ang masiglang panimula, ang edible landscaping music video performed by Kyle Echari na pinamagatang Tara, mag-edible landscaping na! Meron akong kantang ginawa para sa'yo. Handa ka na ba sa bawat konsepto? Bubusugin ito yung kaalaman gamit ang pagtutulong halaman. Mas ligtas na pagkain dahil tayo ang magtatanim. Edible landscaping, ito ang ating dapat gawin. Tara, sa labas ng ating bahay, liga, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim, ito'y ating palakihin, lupa'y pagandahin, ani ay paramihin, huwag palapasin. Ito ay para sa atin, edible landscaping. Tara na't gawin. Anong gulay o prutas ang iyong gusto? Kangkong, patola, sibuyas, pandan, pinya, bayabas, patamatan na pwedeng kahit sino. Businessman, bambabatas, 8 pesa payatas, mas ligtas na pagkain dahil tayo ang magtatanim. Edible landscaping, ito ang ating dapat gawin. Tara, sa labas ng ating bahay, liga, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim, ito'y ating palakihin, lupa'y pagandahin, ani ay paramihin, huwag palampasin. Ito ay para sa atin, edible landscaping. Tara, sa labas ng ating bahay, lika, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim, ito'y ating palakihin, lupa'y pagandahin, ani ay paramihin, huwag palampasin. Ito ay para sa atin, edible landscaping. Tara na't gawin. Tara na't gawin.
I hope that music video put us all in a good mood to learn more about edible landscaping. Most of us are still in home quarantine and we want our days to be more productive. That's why this afternoon, I'm going to teach you to do your own selfie at home. Yes, selfie at home. Not that, but your own simple, edible landscaping project at home. But before we go into details on how to do your own selfie at home, ano nga ba ang edible landscaping? Ang edible landscaping ay binubuo ng dalawang salita, edible and landscaping. Kapag sinabi nating edible, ito ay ang mga bagay na pwede nating makain tulad ng prutas, isda, gulay at karne. At kapag naman landscaping, ito ay nangangahulugan ng pagsasaayos ng ating paligid. Kaya't pag pinagsama natin ang dalawang salita, we now have edible landscaping, a new technology kung saan nangangahulugan ng pagsasaayos ng ating paligid gamit ang mga nakakaing halaman. Ito rin ay masasabi nating both science and art. Science, dahil ginagamit ito ang science ng crop production, at art, dahil gumagamit ito ng basic elements and principles of design. Ngunit ito ay kaiba sa conventional landscaping, kung saan gumagamit ng mga bulaklak or ornamental plants. In edible landscaping, tayo ay gumagamit ng mga edible plants katulad ng prutas, gulay, medicinal plants, and culinary herbs. Ang edible landscaping ay level up rin ng ating backyard gardening. Dahil sa edible landscaping, gumagamit tayo ng mga principles at elements of design, makakaasa tayong ito ay very pleasant and aesthetically pleasing. Kaya naman maaari natin itong ilagay sa mga premium spaces ng ating bahay. Kaiba sa vegetable backyard gardening, kung saan ang ating mga vegetable garden ay nasa likod ng ating mga bakuran. Edible landscaping trivia. Alam niyo ba na ang konsepto ng edible landscaping ay nagsimula sa UP Los Baños sa pamumuno ni Dr. Leonido Naranja noong taong 1999? Ito rin ay napasama na sa course offering ng Institute of Crop Science sa kanilang subject na Horticulture 119 or Urban Horticulture. Simula noon, ito ay na-adapt na rin ng Provincial Government of Laguna sa kanilang programang FAITH or Food Always in the Home. Noong 2009 hanggang sa kasalukuyan, ito ay binigyan ng pondo ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research para maipamahagi ang kaalaman ng edible landscaping sa buong Pilipinas. Ngayon, ang Edible Landscaping Project ay nasa pamumuno ng UPLB Chancellor Dr. Fernando C. Sanchez Jr. Ngayon naman, ating tutuklasin ano nga ba ang mga layunin ng edible landscaping. Ang edible landscaping ay may 4 na layunin o goals. Una, aesthetics. Pangalawa, functionality. Pangatlo, health and wellness. At pang-4, self-sufficiency. Isa sa mga pangunahing layunin ng edible landscaping ay ang aesthetics o kagandahan. In edible landscaping, we are encouraging everyone to have a very pleasant and beautiful environment using edible plants. We create a beautiful and attractive environment. Also, we entice people to plant what they eat and eat what they plant sa ating edible landscaping. Dalawang layunin ng edible landscaping ay functionality. Ika nga nila, dapat hindi ka lang maganda, dapat may purpose. Isa sa mahalagang function ng edible landscaping ay to provide additional food for the family. Tatlong goal or layunin ng edible landscaping ay to promote health and wellness sa ating mga kababayan. Ayon sa pag-aaral, the low intake of fruits and vegetables is among the top 10 selected risk factors that can cause gastrointestinal cancer, heart disease, and stroke. And around 2.7 million lives can be saved annually with sufficient consumption of fruits and vegetables. In a study of FNRI in 2013, they found out that Filipinos eat very less vegetables. With a recommendation of WHO of 400 grams,
Filipinos only eat 120 grams of vegetables. Kalimitan sa ating mga kabataan ay takot or ayaw kumain ng prutas at gulay. Landscaping, we are teaching them to appreciate plants, vegetables, and fruits through arts. Diba na ang edible landscaping ay hindi lang maganda para sa mga bata. Ito rin ay isang magandang exercise kung saan kaya makaburn ng 300 calories sa loob lamang ng isang oras ng pagtatanim, pagwiweeds, at pagdidilig ng ating mga halaman. Edible landscaping is such a good hobby that can make us healthy and well. The last goal of edible landscaping is to provide self-sufficiency among household level. Ika nga, kapag may itinanim ay may aanihin. Meron na kayong sariling tanim na gulay at prutas sa inyong bakuran, ito na ang magiging source ng inyong mga pagkain. Otherwise, ang edible landscaping ay isa sa sagot sa Plan program ng Department of Agriculture para tayo ay maging food self-sufficient sa ating mga bahay. After we discuss and learn about the history and the definition of edible landscaping, punta na tayo sa detalye ng ating lecture. So, titingnan natin ano ba ang components ng edible landscaping. EL has two major components, the softscapes and the hardscapes. Kapag sinabi natin softscapes, these are the living components of the landscape. So, simply ito yung ating mga halaman, which can be trees, shrubs, herbs, and others. Ang hardscapes naman ay yung mga non-living component ng ating landscape. So, this can be motile or non-motile, which aids in achieving the function of the space. Tingnan nating maigi kung ano ba ang softscapes para tayo makapagdesisyon kung ano ba ang mga tamang halaman sa ating seleksyon na ilalagay sa ating landscape. So para malaman natin yan, kailangan nating alamin ang mga function ng ating softscapes. So we have different functions of the softscapes. First one, as ground cover. So these plants are used to cover the grounds, hereby reducing yung ating maintenance, lalong-lalo na sa pagdadamo and soil erosion. Normally, they are fast-growing and they can tolerate overlapping and crowding. Isa sa pinakamagandang ground cover ay ang sweet potato or kamote. Kaya kung meron kayong mga naiisip na iba pang ground cover, you can put that on the comment section. Another function ay edging. So these are low-growing plants used to define yung ating mga pathways. So normally makikita natin ito sa gilid ng ating mga pathways para magkaroon ng direksyon ng ating mga bisita. They must be attractive and compact with a confining growth habit and tolerant to clipping to produce crisp and trimmed look. So makikita po natin sa picture na one example ay yung ating coleus o yung mayana. Although they are not edible, ginagamit natin ang coleus o mayana as insect repellent sa ating edible garden. Next function, we have barriers, screens, and hedge. So these plants that provide security and privacy. So ginagamit natin ito kapag meron tayong gustong takluban na view or gusto natin magkaroon ng privacy sa ating area. So, this plant should be neat and clean looking and also must be evergreen para hindi naglalagas ng dahon and must tolerance crowding and pruning. Isa sa magandang example ng barriers or screen ay yung ating calamansi. Next, ay yung ating accent and focal point or yung bida sa ating landscape. So these are one or more plants used as prominent features in the garden. Normally, they can stand alone as focal point or as an attraction sa open space. Katulad na lang po nitong bougainvillea sa ating EL garden. So normally, they have a very bright color or maganda yung structure nila kaya they can stand alone sa ating garden. Next one ay yung foundation plants. So these are dense shrubs grown near or along the building. So they make the transition from ground to the house
gradual so that the ground may seem tight and part of the house. So another good example of foundation plant ay yung ating arrowroot. So, nakita na natin yung function ng softscapes sa ating halaman. More or less, alam na natin kung ano ba yung mga dapat nating piliing halaman na itatanim sa ating edible garden. But we can also have another consideration in choosing softscapes. So, since you are doing an edible garden, might as well, edible dapat yung ating itatanim ng mga halaman. So, now we are encouraging na 60 to 75% ng ating halaman ay edible para ma-reap natin yung benefits ng edible garden. And of course, yung ating itatanim dapat nutritious since ito yung ating ipapakain sa ating pamilya. And of course, personal preference. Huwag tayong magtatanim ng mga halaman na hindi naman kinakain ng pamilya natin. Dapat yung favorite nila para nagagamit natin. Okay? And they should have ornamental value. Since sa edible landscaping, kailangan dapat maganda yung ating landscape, pumili na rin tayo ng magagandang halaman. So, pwede tayong tumingin ng mga makukulay na halaman sa kanilang dahon o kaya naman sa bunga o kaya meron silang mga interesting na features. Next one, yung size. So, importante ito na i-imagine natin yung mature size ng ating halaman. For example, gusto mong magtanim ng fruit crops or fruit trees. So, kailangan yung size nila in their maturity ay alam natin para ma-estimate natin more or less yung ating mga ibang components sa landscape. So, after softscapes, pumunta naman tayo sa hardscapes. So, makikita natin yung different hardscape sample natin katulad ng stepping stones. You can use waterfalls, trellis, or yung mga pots natin, mga even recyclable pots, or you can upscale different recyclable plastic materials. You can paint them to make them more interesting. So, isa din po sa hardscape natin yung mga ilaw sa ating garden. So, nagbibigay sila ng ibang feel or ng ibang mood sa garden. You can also use mga pebbles and signages. Okay? So, ito po yung mga consideration sa pagpili ng ating hardscape. So, availability, durability, and cost. So, dapat available yung ating mga gagamiting hardscapes. So, pwede nating bumili o kaya naman kung ano lang yung makikita natin sa paligid natin. We can use yung mga recyclable materials, mga plastic materials, mga old tires, o kaya naman yung mga indigenous materials natin katulad ng bamboo o kaya coconut husk. Durability. So, kailangan tumatagal o mapapakinabangan natin ng matagal yung ating mga hardscape para hindi masayang yung effort natin sa paggawa ng ating mga hardscape. And of course, cost. Gusto mo bang bumili or gusto mo na lang mag-recycle para mas mura? Okay. So, dahil natapos na natin ang components ng edible garden, konting review lang. So, you can match the things in column A or in box A to the box B. So, you have 20 seconds to answer this one. So, in column or in box A, we have screen barrier, ground cover, foundation plants, trellis, edging, and then in box B, we have sweet potato, defined pathways, hardscapes, calamansi, planted near a long building. Okay, time's up. Okay, so I hope nakuha nyo yung mga sagot sa ating review. So, tingnan natin. So, ano nga ba ang mga barrier and screen? So, ang example nan ay yung
ating calamansi. Ground cover, we have sweet potato. Ano ba ang foundation plants? So these are plants planted near, along, or along buildings. Trellis is an example of our hardscapes. And then, edging. So ang edging ay plants that define the pathways. Okay, tumungo na tayo sa edible landscaping triangle. In edible landscaping triangle, we have 3 phases: the design, implementation, and maintenance phase. In design phase, we will discuss the elements and principles of design, the landscape process, and other considerations. Okay, so yung elements and principles of design, mahalagang malaman natin dahil ito yung magiging criteria natin para masabi natin na maganda or hindi kagandahan ang ating garden or landscape. So in elements of design, we have form, color, line, and texture. So isa-isahin natin. So sa form, sa ating landscape, makakita tayo ng different forms, lalong-lalo na sa ating mga halaman. So we can observe yung mga upright growth ng ating halaman, katulad ng chives, o pwede rin yung ating corn. We have spreading, katulad ng lettuce, and rounded, like cabbage. In color, isa sa challenge ng edible landscaping, sinasabi nila na puro green naman ang mga vegetable na pwedeng itanim sa edible garden. But kung masusi ang inyong paghahanap, makakita kayo ng mga colorful na mga halaman. So we can have variegated calamansi, we can have yellow leaves ng gabi, at red or maroon leaves ng lettuce. And then line. So in landscaping, we have 2 major classification lines. So we have straight and curved lines. So ang straight line, it connotes a more formal feel. Samantalang yung curved lines naman, ito naman ay nagbibigay ng more romantic feel sa ating garden. Next element ay texture. So ang texture is just the degree of smoothness or roughness ng isang bagay. So for these pictures, makikita natin yung smooth texture and rough texture ng mga halaman. Normally, yung mga broadleaf na halaman, sila yung may mga rough texture. At kapag naman fine leaves, sila yung may mga smooth texture. At ang texture din ay nagpa-function base sa distance. So kapag malayo tayo, normally halos lahat ng mga halaman ay smooth, lalong-lalo na kapag sila ay mga fine leaves. For example nito, halimbawa tumingin tayo sa isang lawn or sa isang field, kapag malayo, titingnan natin sila as smooth texture. Pero ang totoo, kapag nilapitan natin, mga damo ay rough ang texture. Okay? So those are the elements of design. Pupuntahan naman natin ngayon ang principles of design. So we have balance, contrast, scale and proportion, emphasis, and harmony. Okay, so in balance, we have formal or symmetrical balance. So pag sinabi natin formal or symmetrical balance, kapag nag-draw tayo ng imaginary line sa gitna, kung ano yung nakikita natin sa kanan, ayun din yung makikita natin sa kaliwa. And then we have informal or asymmetrical balance. So again, when we draw imaginary line at the middle, hindi magkapareho yung elements sa kanan at hindi kapareho yung sa kaliwa. But still, they have a sense of balance. Next ay contrast. So in contrast, we can have contrast ng different elements. Like for example, contrast in texture, rough and smooth. Contrast in color, so dark and light. So
makikita natin sa picture na ito yung contrast ng red lettuce sa green lettuce. Gayun din yung contrast ng rough texture ng mustasa or pechay sa fine texture ng tarragon. So contrast is just the degree of difference in the treatment of different elements. Next one ay yung scale and proportion. So it gives a sensation of bigness and smallness within a space. Normally, yung ating scale ay palaging proportion dun sa end user natin. So kapag gagawa tayo ng garden na ang end user ay mga kids or mga bata, ang gagawin natin ng mga benches or mga trellises ay naka-scale sa kanila. And then emphasis or accent and focalization. So ito yung bida sa ating landscape. Normally, pwede tayong gumamit ng mga accents sa ating garden katulad ng bahay kubo o kaya naman sa Filipino garden, normally yung ating mga pond o kaya grotto. So sila yung accent or focal point sa ating landscape. And then, harmony. So harmony is a pleasing relationship between all the different parts of the design, making each object or component a part of a unified whole. So all the elements na nasa landscape ay kabilang sa ating kagandahan or aesthetic appeal ng ating landscape. So walang out of place, ika nga. Okay. So those are the design elements and principles. Now, we have additional design tips. So, sinasabi natin na be careful in using too many color, texture, and form. Because as the contrast becomes higher, it tends to be chaotic. So, masyadong nagiging magulo. Madaming color ang nakikita natin. Hindi natin alam kung saan tayo magpo-focus. However, kapag naman sobrang less yung contrast, nagiging boring naman yung ating garden. Kaya ang maganda, ibabalance lang natin yung paggamit natin ng different elements and principles of design. Okay? So, also in design phase, we will discuss yung ating landscape process. So, sa landscape process, dito tayo magko-conceptualize. Dito tayo magdo-drawing. So, we will play as engineers and architects of our landscape garden. So, we have base map, site analysis, bubble diagram, master plan, concept diagram, layout plan, grading plan, and planting plan. Let's start with the base map. So, this is just the existing map of the site kung saan nandito yung mga existing na mga structure and vegetation. So, titingnan natin kung nasan ba nakaharap yung ating bahay. Okay? Para malaman natin kung saan sumisikat at lumulubog yung araw. Gayun din, mahalagang i-define natin yung ating perimeter area. Baka naman kasi lupa na ng kapitbahay yung inyong ginagawa ng design. Okay? So, next one ay yung ating site analysis. So, this is just the duplicate of the base map, but ine-examine na natin dito or ina-analyze na natin kung ano ba yung mga problems and weaknesses and strengths ng ating area. So, nasan ba dito yung mga flood-prone area? So, saan ba yung direksyon ng hangin? Saan ba sumisikat at lumulubog yung araw? So, bakit mahalaga nating malaman ang lahat ng ito bilang part ng ating site characterization? Mahalaga ito para magawa natin ang plano or para magawa natin ng remedyo yung mga problems na ma-encounter natin. So, titingnan natin
kung saan ba malilim tuwing hapon or kung saan naman matingkad ang araw tuwing hapon. So, yung mga area na yon ay kailangan nating i-note para alam natin kung ano yung mga pwede nating ilagay na paggagamitan or function ng ating lugar. So, next one ay yung ating bubble diagram. So, in bubble diagram, this is just putting bubbles into your plan. So, this is just zoning ng ating mga areas. So, we can have like sa front ng inyong bahay, you can have beauty. So, ang ibig sabihin, gusto nating maganda yung area na yon. O kaya naman, you can have fun. So, ito ay yung mga laruan or playground. And then, you can put yung planting area natin kung saan natin ilalagay. And then, from bubble diagram, we will now go to the concept diagram. So, this is just a more defined bubble diagram. So, mas i-define na natin yung mga bubbles natin. So, halimbawa, gusto natin ng beauty. Ano ba yung mga ilalagay natin ng beauty? Dun sa beauty area. So, for example, gusto natin maglagay ng mga edible plants na colorful dun sa area na yon. Okay, so next plan ay yung ating master plan. So, this is just to figure out the approximate shapes and location for planting beds and lawn areas and other components of your landscape. So, makikita na rin natin dyan yung mga pathways, yung mga puno, kung ilang puno ba, o kung anong type ng puno yung ating mga itatanim. And then we have layout plan. So, dito naman natin ilalagay yung sukat ng mga planting beds natin, ng ating pathwalk, para kapag tayo ay nag-implement na, alam natin yung location at sukat ng ating gagawin. And then we can also have grading and drainage plan. Ang importante lang, ma-figure out natin saan ba yung mga waterlogged areas at saan ba dumadaloy ang tubig para maiwasan natin yung pagbabaha sa ating landscape. Next ay yung ating planting plan. So for planting plan, nandito na kung ilan ang ating mga itatanim at ano ang ating itatanim, gaano kadami, at yung kanilang size, kailangan na rin nating malaman. And of course, yung location ng kanilang pagtataniman. Okay, so those are the landscape process. So we have different maps na pwede nating i-produce para makapag-come up tayo ng final design. So, bakit importante ulit na magkaroon tayo ng final design? Dahil mas madaling magbura or magpalit ng design sa papel kaysa on actual. So, other considerations in designing. So, you might also want to consider yung time. So, meron bang hinahabol tayo yung deadline or kailan ba natin gustong ma-implement yung ating design. So, kapag madalian, so medyo simple lang yung ating design. But if you have more time, pwedeng gawin natin mas komplikado or mas maganda. And of course, budget. Kapag mas malaki yung budget, pwede tayong bumili ng mga hardscapes or mga softscapes na medyo mataas yung presyo. Pero, pag low budget naman tayo, pwede naman tayong gumamit ng mga recyclable materials. Pwedeng tayo na mismo ang gumawa ng mga hardscapes natin. And style, do you want a modern garden, a Filipino garden, or a Japanese garden? Na syempre, edible yung mga tanim. And of course, yung maintenance. So, yung degree ng maintenance ay madedetermine din natin based on your design. Kapag simple yung design, simple din yung ating or low maintenance yung ating garden. Kapag naman medyo komplikado yung ating design at lalong-lalo na yung mga halaman natin ay kailangan natin i-prune or i-trim ng mga topiaries. So ito yung medyo high maintenance. Okay. So another EL review.
So, ibigay ang mga elements of design na makikita sa larawan. So, you have again 20 seconds to put your answer in the comment section. Your time starts now. So, ano nga ba yung mga elements of design? Natatandaan niyo pa ba? Okay? And time's up. Okay, so ano ba yung mga makikita nating elements of design dito sa ating picture? So, makikita natin yung line, it's a yellow line. And then we also have texture, yung smooth and rough texture. Dun sa yellow line ay smooth, and then rough naman yung pebbles, and yun sa mga dahon ng ating lettuce. So, we can also have different forms ng ating halaman na makikita. And of course, color. So, they have different color combination. Okay. So, punta na tayo sa implementation phase. For implementation phase, we have site clearing, laying out, hardscape construction, and planting. In site clearing, this is just clearing out yung mga hindi kasama sa ating plano, yung mga existing na mga puno or structure na hindi kasama sa ating final plan. And then after you clear out the site, ili-layout na natin yung mga paglalagyan or location at gaano ba kalaki yung ating mga plant beds o yung ating pathwalk. And then after you layout, magko-construct na tayo ng ating hardscape. So, uunahin natin yung mga hardscape bago tayo magtanim. Dahil baka masira lamang ang ating mga halaman kapag una natin silang itanim bago tayo mag-construct ng hardscapes. And then, of course, after your hardscape construction ay ready na, magtatanim na tayo. Normally, gumagamit tayo ng mga available seeds and mga seedling trays. So, for planting your seeds, pwede tayong magkaroon ng soil and media preparation, lalong-lalo na sa pag-prepare ng ating seedlings. So, we can use soil sterilization para maiwasan natin yung pagkatunaw ng ating mga seedlings. So, we can do soil solarization or a pre-planting soil treatment that controls soil-borne pathogens and weeds. Normally, parang sinasangag natin or ini-steam natin yung lupa para mapatay yung mga pathogens at weeds. Next, yung pagtatanim naman natin ng mga seeds. So, we can use yung ating mga seedling trays. Pag wala kayong seedling trays, pwede naman tayong gumamit ng mga dyaryo na nirol o kaya mga dahon ng saging. Pwede nating i-roll yun at gawing seedling trays or seedling container. And of course, kapag ready na tayo for transplant, kailangan muna tayo mag-hardening off. So, it prepares the plant for transplanting siya. So, kapag kasi from the nursery ay itinanim natin agad sa field, magkakaroon ng transplanting shock dahil naiba agad yung kanilang environment. So, normally, ang ginagawa natin, nagkakaroon ng gradual removal ng water o kaya naman gradual exposure to direct sunlight. So, you have your land and soil preparation. You can also do fertilizer application prior to planting or transplanting. And of course, kapag nagtanim tayo, kailangan natin silang tigan. So, after design phase, implementation phase, nandito na tayo sa pinaka-importanteng part ng ating landscape triangle, ang maintenance phase. So, in maintenance phase, all the practices involved in landscape maintenance and some of the applicable special practices in crop production are applied. So, importante ang maintenance phase dahil dito natin madedetermine kung naging successful ba ang design natin. Normally,
Kapag hindi na-maintain yan, baliwala yung ating landscape garden. So we have different maintenance practices like watering, pruning and trimming, pest management, harvesting, and other special practices. So first, watering. Of course, we are dealing with living organisms, kaya kailangan natin lagi silang diligan. So normally, kapag maaraw or summer, you can water your plants in the morning and even in the afternoon. Pero kapag naman hindi ganun kainit, pwedeng isang beses na lang natin sila diligan. Next one ay trimming and pruning. So, para matanggal natin yung mga diseased parts o yung mga dead parts ng ating halaman, para maiwasan na rin natin yung pagkahawa ng sakit ng iba pang parte ng ating halaman. Kailangan natin silang putulin or tanggalin. And also, pruning and trimming rejuvenates growth or encourage growth sa ating mga halaman. Kaya maganda ito para sa kanila. And then for pest management, as much as possible, we encourage organic practices. So we can use biocontrol agents like parasitoids and predators to control yung ating mga insect pests. We can also use botanical concoctions like IMO or indigenous microorganisms, FPJ or fermented plant juice, FFJ or fermented fruit juice, and OHN or oriental herbal nutrient. So for IMO, we can use 1 kilogram of rice and 1 kilogram of brown sugar or molasses. They can be used as soil conditioner and restores plant vitality and faster plant growth. For FPJ naman, so we can use fruits or shoots ng kakawate, banana, kamote, and combined with 1 kilogram of brown sugar. So the purpose again is to maintain vigor in plants and resistance in pests. Next ay yung ating FFJ. So we can use 1 kilogram ng fruit and 1 kilogram ng brown sugar or molasses. Again, yung ating purpose sa paggamit nito, ito ay good source ng potassium and plant vigor in plants and resistance against pests and improves soil fertility. The last one ay yung oriental herb nutrients. So we can use 1 kilogram of ginger, garlic, and onion, and 2 liters of coconut vinegar, and 1 kilogram of brown sugar. So it can provide more vigor and vitality to plants and act as fungicide and pesticide. And of course, after yung ating efforts sa pag-maintain ng ating edible landscape garden, ito na yung pinaka-rewarding part, yung harvesting. So EL promotes staggered harvesting. So ano ba itong staggered harvesting? So halimbawa meron kayong 10 tanim na lechuga sa inyong garden at naisipan nyong magsalad. Okay, so hindi nyo i-uproot yung ating lettuce. Ang gagawin nyo lang, ipili kayo ng 2 or 1 dahon kada halaman. So you will collect that para hindi magkaroon ng bakante or bungi yung ating landscape. So in that sense, mas mapapatagal natin yung aesthetic appeal ng ating garden. So after harvesting, ito na yung pinakamasaya. So meron din tayong ibang mga special practice na pwedeng gamitin sa ating edible garden, like yung bagging. So ang bagging ay yung paglagay natin ng papel or plastic bag sa mga fruits ng ating mga halaman. So you can use this in ampalaya and then cucumber. So you can also use yung mga colored paper natin para mas interesting, mas colorful sa ating garden. And also, you can use that as an indicator kung kailan natin i-harvest.
The next one ay yung planting calendar. So mahalaga na alam natin kung gaano ba katagal yung maturity ng ating mga halaman para maiplano natin kung kailan natin sila i-harvest at kailan tayo magpapalit ng tanim. So ito yung ilan sa mga crops natin na kung saan ideal ang pagtatanim. So, for example, ang ampalaya ay ideal itanim from October to March at medyo hindi naman kagandahan magtanim during June to November. So, bakit kailangan natin malaman itong mga ganitong bagay? Para mas mapaganda natin yung ating edible garden at hindi tayo masyadong mahirapan na mag-maintain ng ating garden kapag yung ating mga itatanim ay on season. Okay, so this presentation naman po ay ibibigay sa inyo kaya pwede nyong mabalikan ang list na ito. And the next one, yung companion planting. So in companion planting, in edible landscaping, we should consider yung tatlong factors. First, aesthetics, physical, and chemical factors. So unahin na natin yung aesthetics. So, kailangan magandang tingnan ang combination ng dalawang halaman. So, pwede tayong tumingin sa kulay, sa texture, o kaya sa form ng mga pinagsasama nating halaman. So, for example, maganda ba ang contrast pag pinagsama ang mustasa at pechay? So, very similar sila, so walang contrast. Pareho sila ng kulay, pareho din sila ng form. Pareho sila ng texture. So, normally, pagsasamahin natin yung different color, o kaya naman different texture. So, pwede tayong magsama ng broadleaf, like pechay into tarragon. Although pareho silang green, pero magkaiba yung kanilang texture. Sa kulay naman, pwede natin pagsamahin ng pechay at lettuce na pula. So, may contrast sa kanilang dalawa. So, pwede natin silang pagsamahin. So, that's for the aesthetic. And then, for physical factor naman, kailangan makita natin na hindi dapat nag-overcrowding or nagkakaroon ng shadowing yung ating mga pinag-combine na halaman para ma-maintain natin yung health ng ating mga halaman. And then, the last one ay yung chemical factors. So, yung ibang halaman nagsisecrete ng mga chemicals na beneficial para sa companion plants nila at yung iba naman ay harmful sa mga companion plants. Kaya huwag natin silang itatanim kasama ang ating mga vegetable or ibang halaman. So ito yung listahan ng mga herbs na pananggalang or kaibigan ng mga gulay. For example, we have basil na maganda daw katabi or companion ng kamatis. We also have marigold na magandang companion ng patatas at root crops. We also have mayana na magandang companion ng repolyo, mustasa at pechay. Another tips and special practice, if you can put up a composting and nursery area, mas maganda po. For composting area, dahil tayo ay nagme-maintain, nagtitrim, nagpupuro ng ating mga vegetables at edible plants, magandang yung mga trimmings natin ang isama natin sa composting area natin. So, we can have a cycling of nutrients. So, walang lumalabas na waste sa ating garden. And then, nursery area. So, maganda magkaroon tayo ng nursery area para meron tayong nakahandang pananim kapag na-harvest na natin yung ating mga vegetables and fruits. So, para hindi po maging bakante at ma-maintain natin yung kagandahan ng ating edible garden. Okay, so natapos na natin yung edible landscaping triangle, yung ating yung ating design, implementation at maintenance phase. So, nakita na natin yung kahalagahan ng bawat phases. For design phase, we discussed elements and principles of design, and then we also have considerations and the landscape process.
For implementation phase, the site clearing up to the hardscape construction and planting. And then maintenance phase naman from watering, nag-discuss din tayo ng different special practices na pwede natin gamitin sa ating landscape. Okay, so our lecture is almost done na, but another EL review. So what is the most interesting part of the lecture for you? You can have, you can put your answer in the comment section. Okay, so you have, again, 20 seconds to answer this question. So ito bang mga interesting na para sa'yo ay yung about design o kaya naman about sa maintenance or sa implementation phase? Okay, so I'll be reading later yung inyong mga sagot sa comment section. The last part of our lecture ay yung edible landscaping ideas. So we have different types of garden according to scale. So we have residential, educational, institutional, and public spaces. So these 4 types have different needs, have different end users. Kaya naman iba-iba din yung design natin per area. So for example, for a residential area, so more or less they need yung mga gagamitin nila sa kusina. So for this modern house, they use edible plants, and kita din natin yung kanilang mga hardscape ay nakabagay sa kanilang bahay. We also have this one, the Villaluz family, na pinakita yung kanilang creativity using different recyclable materials like yung mga old shoes as container and even yung old tires. We also have educational institution like Mahayhay Elementary School, so na nag-adapt ng kanilang edible garden. So here, makikita natin na medyo rolling yung kanilang area, kaya ginawa nila ng terraces para magkaroon ng more planting area. So yung kanilang mga harvest ay ginagamit nila sa feeding program sa kanilang eskwelahan. Another adapter ay yung Labuin Elementary School in Pila, Laguna. So here, makikita natin na nag-e-enjoy yung mga bata sa kanilang edible garden. Dito rin, ginagamit yung ating edible garden in teaching even hindi lang yung EPP, ganun din yung science and mathematics. We also have institutional edible landscaping areas like in Davao Commercial Agricultural Research Station in Davao Oriental. Ang edible landscaping team po ay lumilibot sa buong Pilipinas para mag-conduct ng training. And part of the training, magkakaroon tayo ng mock-up ng edible landscape sa inyong lugar. So if you want to request, you can just email us or send us message later. Ibibigay po namin ang Facebook and email address namin. We also have institutional edible garden in DA Bar Quezon City, ang aming pong funding agency. So here, medyo modern po yung ating garden, and we uses yung mga cement pots na pininturahan lang natin para maging accent sa ating garden. We also have a public area in Children's Park in Baguio City. So they have a mini edible garden sa kanilang area. So for edible landscaping po, we can combine naman ng ornamental plants and edible plants. Maganda rin na ma-combine natin dahil most of our edible plants or vegetables are annuals, kaya mas magandang magkaroon ng mga perennial or ng mga permanent plants sa ating garden. So another types of garden based naman sa theme gardens. So we can have salad garden, herb garden, vertical garden, and square foot garden. So for salad garden, we can have
all the salad crops planted in your garden. So we have lettuce and others. We can also have herb gardens, so culinary herb and even medicinal herb. So we can plant basil, mint, oregano, rosemary, and thyme. What else can we have? Pwede tayong gumawa ng sinigang garden, o kaya naman indigenous vegetable garden. So, depende na po sa inyong creativity. So, we can also have vertical garden. So, ito naman ginagamit sa mga limited spaces. So, yung mga vertical spaces lang po ang ating ginagamit. So, you can hang your plants on the wall using different materials. Meron naman po mga available na materials. Or pwede rin po yung mga recyclable plastic bottles. And lastly, yung ating square foot garden. Kapag medyo limited ang space, pero gusto nyo pa rin magkaroon ng edible landscape garden, pwede nyo gamitin yung square foot garden. Sa square foot garden, you can combine different plants in a very limited space. Okay, so that's all for our lecture. You can add us or like us in Facebook, Edible Landscaping UPLB, and in Instagram, Edible Landscaping or edible_landscaping_UPLB, and email address edible_landscaping@yahoo.com. We would like also to acknowledge different institutions, individuals who made this project possible. And of course, the ATI Calabarzon for inviting us to share our knowledge in edible landscaping. And I hope in the near future, you can send your selfie with your selfie or simple edible landscaping project dito sa ating group so that we achieve the goal of edible landscaping, that no Filipino should be hungry. Again, maraming salamat po. Ngayon naman ay masasaksihan natin ang isang successful story ng isa sa mga beneficiary and adopter ng edible landscaping, ang TVCC o ang The Valley Cathedral Christian Church Kapandan ng Claver, Surigao del Norte. Noong November 8, 2018, nagsimula ang site visit sa kanilang lugar upang makita ang nilang kahandaan sa pag-a-adapt ng edible landscaping. Noong November 9 to 10, 2018, nagkaroon ng profiling sa mga magiging adopter at kasapi ng TVCC. Dito, tiningnan kung sino ang may kakayahang maging kasapi or kabilang sa pagpapalaganap ng edible landscaping. And noong January 16 to 17, 2019, nagkaroon ng edible landscaping training sa kanilang lugar. Ang edible landscaping project ay nagkaroon ng training sa mga kasapi ng TVCC at ipinakita sa kanila ang different elements and principles of design, ang kahalagahan ng proper implementation ng design, ganoon din ang maintenance. Makikita natin sa kanilang training ang kanilang appreciation sa elements and principles of design. Nagkaroon din sila ng pagkakataong idisenyo ang kanilang lugar para sa paghahanda sa edible landscaping. At noong February to April 2019, nagkaroon na ng Memorandum of Agreement and signing para sa gagawing edible landscaping garden sa kanilang lugar.
Nagkaroon ng EL Garden Design Proposal and Finalization noong July 2019. Ito ang mga proposed design from the EL training na kinonduct sa kanilang lugar. Ito ay pinagsama-sama para makabuo ng isang unified at harmonious at syempre magandang design para sa kanilang area. Nagkaroon din ng meeting para sa contractor na gagawa ng kanilang garden. Ito naman ang pre-implementation ng softscape and softscape preparations. Pinangunahan ng mga kababaihan na kasapi ng TVCC ang paghahanda at pagtatanim ng kanilang mga gulay at prutas na itatanim sa kanilang garden. After the design, nagkaroon din ng garden implementation and construction. Ito ang pre-construction situation sa lugar. Nagkaroon din ng layouting, hardscape construction, and softscape preparation. Meron silang separate na nursery para sa paghahanda para sa kanilang pagtatanim. Nagkaroon din sila ng training para sa botanical concoction and production. At ito naman ang before and after shot na kanilang EL garden. Narito ang 3D run-through ng design na ginawa ng MGV Construction Supplies para sa edible landscaping garden ng The Valley Cathedral Christian Church, Kapandan, sa Claver, Surigao del Norte. Gamit ang pagpapalaman, mas ligtas na pagkain, dahil tayo ang magtatanim. Edible dapat gawin. Tara, sa labas ng ating bahay, lika, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim, ito'y ating palakihin, lupa'y pagandahin, ani ay paramihin, huwag palapasin. Ito ay para sa atin, edible landscaping. Tara na't gawin. Anong gulay o prutas ang iyong gusto? Kangkong, patola, sibuyas, pandan, pinya, bayabas, patamatan na pwedeng kahit sino. Businessman, bambabatas, 8 pesa payatas, mas ligtas na pagkain, dahil tayo ang magtatanim. Edible landscaping, ito ang ating dapat gawin. Tara, sa labas ng ating bahay, lika, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim,
gandahin, ani ay paramihin, lalapasin. Ito ay para sa atin, Edible Landscaping. Tara, sa labas ng ating bahay, lika, magtanim tayo ng gulay para. From Surigao, pupunta naman tayo sa Sorsogon. Ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish ay isa sa mga beneficiary at adapter ng Edible Landscaping. Nagkaroon ng site visit at profiling sa mga miyembro ng members ng Divine Mercy. Nagkaroon din sila ng pagsasanay sa pagsasagawa ng kanilang edible landscaping design. Sa pinagsamang edible landscaping design na gawa ng mga miyembro ng Divine Mercy, nagkaroon ng final proposed design na ang naging inspirasyon ay ang window cathedral na matatagpuan sa kanilang simbahan. Magtatanim sila ng yellow kamote, okra, yerba buena, lettuce, tomato, tsaang gubat, garlic, pandan, eggplant, pinya, oregano, pechay, mustasa, at sili. Ang mga gulay na nabanggit, iba pang mga softscape, ay ang mga gulay na lumabas sa pag-aaral base sa kanilang profiling. Palagi nilang ginagamit sa kanilang mga tahanan. Mas ligtas na pagkain dahil tayo ang magtatanim. Edible landscaping, ito ang ating dapat gawin. Muli po, tayo ay nagbabalik para sa ating open forum. Ngunit bago natin sagutin ang inyong mga katanungan, babasahin ko muna yung mga sagot ninyo kanina tungkol sa ating mga katanungan. So, nagtanong tayo tungkol dun sa kung ano ba ay yung favorite na parte or interesado kayo na parte ng ating edible landscaping online seminar. So halos nabanggit nyo yung design phase, maintenance, and even implementation. Gayun din, may mga nagtatanong kung makakakuha kayo ng PDF file or ng presentation natin. Yes po, after the online seminar, bibigyan po namin kayo ng kopya ng ating presentation para inyong magamit, whether sa eskwelahan o kaya naman pansariling gamit nyo para tuloy-tuloy yung inyong inspirasyon para sa paggagawa ng ating edible landscaping. And of course, yung ating request kanina, na sana magkaroon kayo ng selfie habang nanonood ng ating webinar series. At syempre, yung selfie ninyo kapag natapos nyo na ang inyong selfie or ang inyong simple edible landscaping project sa inyong mga bahay. Okay, so tingnan natin. Nakakataba po ng puso yung inyong mga komento regarding sa ating online seminar. It is very interesting at nagpapasalamat kayo sa ATI for conducting this webinar about edible landscaping. Dahil dyan, shoutout din po sa ating mga kasamahan sa ATI. Actually, hindi ko po sila nami-meet, pero sila yung mga nakatulong ko po sa pag-prepare ng ating online seminar. Ang ating pong project officer na si Ms. Lisbeth David, si Giselle, si Earl, si John, si Love, si Renz, at si Vichan. Ayan, shoutout sa ating mga ATI edible landscaping team. At syempre, shoutout din sa mga edible landscaping team sa UPLB. Sila po yung tumulong sa atin also para ma-prepare natin ang ating online seminar. Okay. Ano po ba? Meron po mga ilang katanungan
na naipost sa ating comment section. Isa na dyan yung tanong ni Miss Jenny Narte. So ano daw po yung gamit or use ng eggshell sa mga halaman? Actually, ginagamit natin yung eggshell para sa calcium, which is needed by our plants as one of the essential nutrients. Ang calcium po ay nakakatulong lalong-lalo na sa kamatis para maiwasan yung blossom end rot sa mga kamatis. Pero, hindi pwedeng bibiyakin lang natin yung eggshell at ilalagay natin sa mga halaman. Dahil ang composition po ng ating eggshell ay calcium carbonate, which is hindi po ayun yung readily elemental form na pwedeng i-absorb ng ating halaman. So, ang eggshell po ay it is composed of 39% of calcium. Kaya magandang mapagkunan ng calcium para sa ating mga halaman. So, ano pong gagawin natin kung hindi elemental form or hindi readily maa-absorb ng ating mga halaman, yung ating calcium sa eggshell dahil ito ay nasa form ng calcium carbonate. So, ang gagawin po natin, yung iba, nilalagyan ng vinegar. Okay? So, yung iba naman ay dinudurog nila at para mapataas yung surface area at ma-decompose at saka natin ilalagay sa ating mga halaman. So, ang eggshell ay good source ng calcium para sa ating mga halaman. Okay, so ano pa bang mga tanong natin dito? Babasahin natin. So, sa mga nanonood, I think all over the Philippines, meron tayong mga sa Bohol, sa Nueva Ecija. So, hello po sa inyong lahat. Okay. Pa tayo ng mga katanungan. Salamat po sa mga nagko-comment na maganda yung topic natin. Yes, at sana po na-inspire kayo na magsimula ng inyong own selfie, or yung inyong own simple edible landscaping project. Okay, so may mga comment din po kung mabibigyan daw or meron bang listahan ng mga combination ng mga plants. Yes po, ibibigay ko po yan sa mga susunod na araw dito po sa ating group. Kaya mag-antabay lang po kayo dun sa mga questions din na hindi ko masasagot right now. Sasagutin ko po yan sa mga darating na araw. Gawin po nating active itong ating Facebook group para sa gayon makapag-post din kayo ng inyong mga selfie at home. Okay, so may nagtanong dito si Ms. Cheryl Ebon Martinez. Can an individual household become an adopter or beneficiary? Okay, so normally po, yung aming project ay ang nagiging adopters po namin or beneficiary ay isang organisasyon. Kung kayo po ay kabilang sa isang organisasyon na aming magiging beneficiary, maaari po kayong matulungan ng aming project para makapag-put up ng edible landscaping garden sa inyong lugar. Yung aming pong project ay mayroong mga trainings all over the Philippines. So, kung gusto nyo pong mag-request, like you belong to an institution or organization, pwede nyo po kami i-contact sa mga platforms po na binigay ko sa inyo sa Facebook, sa Instagram, or sa email para makapag-request po kayo ng edible landscaping training. So, yung edible landscaping training po natin, normally, umatagal po yan ng 1 or 2 araw. So, yung diniscuss po natin kanina, ayun po yung i-discuss. Plus, meron po tayong mga activities like elements and principles of design appreciation activity. Meron din po yung pag-disenyo ng inyong sariling edible landscape garden. I-guide namin kayo kung paano nyo i-design yung inyong garden. At yung the next day po, yung implementation ng inyong design. So normally, meron po kami mga mock-up na design sa mga pinupuntahan namin lugar.
meron din pong na-develop ang Edible Landscaping project na tinatawag na Edible Landscaping Kit. So yung kit po ay meron ng lamang design. So yung sa design po meron tayo, I think, salad garden, go, grow, and glow garden. Meron din sa pinakbet garden. So together with the design, meron po mga brochure doon kung paano natin gagawin. And of course, meron po itong kasamang mga seeds. So mga ilang seeds lang po na kabilang doon sa grupo or sa team ng ating naibigay. So, pinakbet, salad, or go. Basahin po natin yung ilan sa mga comments ninyo habang nag-aantay tayo ng katanungan. So, si J. Grace Patangan, after a day na nagbilig ako ng FAA, biglang madilaw ang leaves ng pechay and other vegetable. Why po kaya? Okay, so siguro po napasobra yung tapang ng inyong timpla. Kaya nagkaroon ng reaction yung ating pechay o yung ating other leafy vegetable. So, kaya importante po na alamin natin yung tamang concentration sa pag-apply ng kahit ng mga organic concoction. Okay, so another comment, si Penny Cruto, thanks in advance, very timely to our lesson in vegetable production. This coming opening of the classes. And hopefully, masend agad yung ating PowerPoint. Yan, so it is our pleasure po na makatulong, lalong-lalo na sa ating mga teachers na ma-i-implement or ma-i-adopt yung edible landscaping. Dahil alam ko, sa mga school naman talaga, mayroong gulayan sa paaralan. Naalala ko pa nung bata ako, nung elementary days, meron kaming plot, ng vegetable plot, hindi isang estudyante. Pero yung plot namin, isang rectangular shape lang na plot, and then ang tanim lang doon, pechay. So, nung bata ako, ang agriculture sa akin parang hindi interesting. Pero right now, siguro magiging interesado yung mga kabataan natin to go into agriculture and planting or gardening dahil sa edible landscaping, dahil makulay, masigla, at maganda tingnan sa ating mga landscape. Okay, so another comment from Joy Zabalia Castillo, kudos sa ATI Calabarzon, another successful webinar dahil talaga sa inyo narinig ang passion ko for planting. Maraming salamat po. At alam ko po marami pa tayong mga susunod na online lectures. So, mag-antabay lang po tayo dyan. So, kindly check our Facebook page sa ATI Calabarzon for more info regarding sa upcoming live seminars po. Tingnan natin yung mga susunod na seminars. Where can we avail the landscape kit? Right now po, hindi pa po namin ito na po-produce, pero sana po sa mga susunod na panahon ay maiproduce na ito at maipamigay sa mga nangangailangan at para magamit yung ating edible landscape. Hayaan nyo po kapag na-produce na namin, babalitaan ko po kayo sa ating Facebook. Okay, so another question from Irene Buenaflor. Ms. Irene, meron po ba kayong more sample designs na pwede ma-upload para magkaroon po kami ng ideas for making layout? Yes po. Katulad po ng sinabi ko, magiging active tayo sa pagpo-post at pagsagot sa inyong mga katanungan sa ating Facebook group. So asahan niyo po na sa mga darating na araw ay
ay magpo-post po tayo ng mga sample ng ating mga designs. Ayan. Another comment from Joy Divina Gracia Mantiles, isang teacher, I think. Exciting to know and learn design, and hopefully I can inspire my students to do edible garden, especially in this time of pandemic. Yes. So, sana nga po ma-inspire kayo at ang inyong mga estudyante. Ginagamit po kasi itong edible landscaping, katulad ng nabanggit kanina, hindi lang dun sa agri-subjects, pero ginagamit din po ito sa pagtuturo ng science, for example, ng botany or ng biology, and even mathematics ay na isasama sa paggawa ng edible landscaping, which is very commendable dahil talaga naman magiging lalong interesado ang mga bata dahil maganda yung kanilang environment. Okay. So ano pa po ang ibang makukulay na plants bukod sa lettuce? So from trees, talilong. Ang ginagamit po namin bilang na makukulay na halaman, gumagamit po kami ng kamote. So meron tayong yellow, green, and violet na kamote. So ito magandang ground cover to. Kung napansin nyo kanina dun sa picture natin, so meron tayong shape ng ating kamote. So may contrast yung yellow and violet kamote sa ating landscape. Okay. So siguro po dito na natin tatapusin ang ating online seminar series at umaasa po kami na nag-spark ng joy or ng interest ang atin pong munting webinar or online seminar ng edible landscaping para maipalaganap natin yung magandang paligid, safe and nutritious food para sa ating family and even din sa ating mga estudyante sa ating mga eskwelahan. Inuulit ko po, ang edible landscaping ay isang magandang kasagutan doon sa programa ng Department of Agriculture na plant. Okay, so hindi lang tayo plant, na puro tanim lang. So dito binigyan natin ng bagong buhay yung plant na program para mas maging karoon ng interest yung mga bata and even yung mga matatanda dahil ito ay may art. Kaya may arte, may kulay para mas maging interesado sila sa pagtatanim. Okay? Dahil dyan, muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok sa ating online seminar ng edible landscaping na pinamagatang tanim na pagkain gawing makasining. Muli, tara, mag-edible landscaping na. At ibinabalik ko po kayo sa ating project officer na si Ms. Lisbeth para sa closing remarks and other messages. Maraming salamat Ginoong Brian V. Apasionado sa pagbabahagi sa amin ng mga detalye patungkol sa edible landscaping. Ito ay siguradong magagamit namin sa patuloy na pagpapaganda hindi lamang ng aming mga bakuran, pati na rin ng aming mga kalusugan. Para naman sa ating mga ka-ATI at home, mangyari lamang na sagutan natin ang ebalwasyong ipapaskil pagkatapos ng ating live seminar. Ang pagtanggap ng ating mga ebalwasyon ay hanggang bukas, June 12 ng alas 8 ng umaga. Siguraduhin lamang na tamang spelling ng mga pangalan at email address sapagkat dito kami magbabase ng paggawa at pagpapadala ng mga sertipiko. Para naman sa kopya ng PowerPoint presentation, ito ay maibabahagi ng ating tagapagsalita ilang araw pagkatapos ng ating live seminar. Mangyari lamang na magpaalam kung ito ay gagamitin sa pagtuturo o kahit anong presentasyon. Muli, maraming salamat sa pagsama at pagtutok sa ating ATI at Home Live Seminar on Edible Landscaping, Tanim na Pagkain, Gawing Makasining. Hanggang sa susunod na live seminar mga ka-ATI at Home!
Meron akong kantang dalawa para sa'yo. Handa ka na ba sa bawat konsepto? Bubusugin ang iyong kaalaman gamit ang pagpapalaman. Mas ligtas na pagkain dahil tayo ang magtatanim. Edible landscaping, ito ang ating dapat gawin. Tara, sa labas ng ating bahay, lika, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim, ito'y ating palakihin, lupa'y pagandahin, ani ay paramihin, huwag palampasin. Ito ay para sa atin, edible landscaping. Tara na't gawin. Anong gulay o prutas ang iyong gusto? Kangkong, patola, sibuyas, pandan, pinya, bayabas, patamatan na pwedeng kahit sino. Businessman, bambabatas, 8 pesa payatas, mas ligtas na pagkain dahil tayo ang magtatanim. Edible landscaping, ito ang ating dapat gawin. Tara, sa labas ng ating bahay, lika, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim, ito'y ating palakihin, lupa'y pagandahin, ani ay paramihin, huwag palampasin. Ito ay para sa atin, edible landscaping. Tara, sa labas ng ating bahay, lika, magtanim tayo ng gulay. Tara, lupa'y bigyan ng kulay, gawing kaakit-akit at ating bigyan ng buhay. Tayo'y magtanim, ito'y ating palakihin, lupa'y pagandahin, ani ay paramihin, huwag palampasin. Ito ay para sa atin, edible landscaping. Tara na't gawin. Tara na't gawin.